Idineklara na ho ng Department of Health ang measles outbreak sa ilang lungsod sa Metro Manila. At kaya naman mag-ingat po tayo mga kapuso. Kaya para ihatid po namin ngayon yung mga dagdag kaalaman tungkol pa rin sa measles o tigdas, makakasama po natin ngayon si Dr. Lims Abrojena, isa hong family medicine specialist. Good morning, Doc. Hi, Connie. Yes, oo. Dapat siguro natin na paalala muna sa lahat, ano ang tigdas? Ang tigdas ay isang sakit na sanhi ng isang virus. Ito ay airborne. Karaniwan, ang tawag natin dito ay rubiola o red measles. Right, Yes. oo. Pero marami kasing haka-haka tungkol sa kung paano maaaring maibsan daw o mabigyan ng lunas itong tigdas. So, pwede ho ba natin paliwanag kung ano-ano yung mga usual na sinasabi natin? Kasi may mga ginagamit tayo. Ang dami niyan. Ano yung mga most commonly na sinasabi natin na myth? Actually, Connie, kailangan nating isipin doon na ilagay natin sa konteksto yung mga paniniwala at sa myth na ito. Okay. So, katulad ng isang halimbawa natin, marami nagsasabi na kapag bawal yung bahanginan, bawal yung bahanginan. Actually, katulad ng nasabi natin kanina, ang tigdas ay airborne. Right. So, ito ay naipapasa sa mga person-to-person sa mga tao sa pamamagitan ng mga lalaking mga droplets. So, kapag nag-ubo ang isang tao, pwedeng mahawa yung mga nakapaligid. May mga reported cases na yan. Katulad ng mga ganong konteksto, mga paniniwala. So, talagang hindi na may iwasan, kumbaga, dahil airborne ito. Yes. No? Pero, sinasabi nila na bawal din daw lumabas ang isang may tigdas sa kanyang bahay. Actually, ang tigdas kasi highly communicable yan. So, katulad nung nasabi natin kanina, dahil ito ay airborne, madali itong maipapasa. Yes. Very important ngayon na mag-ingat yung ating mga tagapanood, no? Lalo na pag lumalabas, dahil uso ngayon itong tigdas. Pabakuna dapat, di ba? Very important yung bakuna natin. Bawal daw maligo ang may tigdas. Ano bang totoo dyan, Doc? Kaya naman sinasabi ng mga matatanda natin na bawal maligo kasi kapag naglalagnat, di ba? Yan yung isa sa mga paniniwala nila. Actually, paliligo ay part ng ating personal hygiene. So dahil naglalagnat tayo, importante na mapababa natin yung ating temperature. Kaya importante na maligo pa rin kahit merong tigdas ang isang tao. Ito meron din paniwala na yung bakuna ay in a way, hindi naman pagaling, pero yung paniniwala nila, meron daw nakakalunas talaga siya, nakapagbigay lunas. More of maiwasan. Para maiwasan. Yung pagkakaroon ng tigdas. Okay? Yes. At ang karaniwan kasi preventive paniniwala. Siya, kumbaga. Yeah, preventive. At yung paniniwala ng mga tao, kapag nabakunahan ka na, 100% guarantee na safe ka na sa tigdas. Actually, kailangan natin i-correct yun. Mapoprotektahan tayo laban sa tigdas. Kung sakali mamahawa tayo, hindi na ganun kalakas yung epekto nito. Ito, dahil may mga iba nagpapabakuna habang may tigdas na. It doesn't make sense for others, syempre, dahil meron na di ba? So, paano yun? Ang importante dito ngayon, tawag dyan, kapag tayo ay nagkaroon na ng, kunyari, wala kang bakuna, tapos nahawa ka ng tigdas. Okay? Ito na ngayon yung move-forward na immunity mo. So, hindi na natin nire-recommend na magkaroon ka ng second vaccination. Okay. Importante pa rin, yung mga walang bakuna ay mabakunahan. May mga libre naman yan sa health center. Yes, libre ito. Kailangan lang nilang pumunta sa mga health center. Lalo na yung mga bata, starting from age 6 months paakyat. Ayun, 6 months paakyat. Yan ho ang paalala ni Doc. Yes. Kaya thank you very much sa inyo. Muli, Maraming Dr. salamat, Lims Abrojena. Samantala, puntahan naman po natin sina Monica na nasa isang zoo sa Mabalacat, Pampanga kung saan bida ngayon ang mga kabayo. Go, guys!